Sinasabing ang tukso ay mahirap layuan. Pero anong gagawin mo kung ikaw ay mahulog sa taong minamahal din ng iyong ina? Hahayaan mo bang maging karibal ka niya sa pag-ibig dahil lang sa kanya mo nahanap ang mumunting kaligayahan na matagal mo nang inaasam? Makakaya mo bang itago na lang ang lahat o handa kang harapin ang kasalanang nagawa mo? Mapagpalang araw, Miss Kay. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Claire, 19 years old. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo itong kwento ng aking buhay. Isang kwento ng karupukan at struggle ng isang babaeng nabuntis sa ganitong edad. Nawa ay huwag niyo po akong husgahan at sana'y mabigyan niyo ko ng tamang payo. Payo na siyang kailangan ko ngayon, Miss Kay. Kaya naman nagawa kong sumulat sa inyong programa dahil gulong-gulo na ang aking isipan. Mahirap mang sabihin, pero ako po ang naging kabit ng bagong kinakasama ng aking ina. At tama, nagdadalang tao ako ngayon at si Jack ang ama. Isang bagay ang bumabagabag sa akin ngayon. Konsensyang pilit kong nilalabanan. Paano ko ba aaminin ang lahat kung alam kong ikakawasak ito ng aking ina? Nakatira kami sa Valenzuela, Miss Kay. At dahil sa mahirap ang buhay, ay matagal na naging OFW si Mama. Hindi pa sila nagkakakilala ng aking ama, ay OFW na ito sa Hong Kong. Ilang taon na rin ang nakakalipas magmula nang mamatay ang aking ama, ang taong pinakamalapit sa aking buhay. Edad 12 pa lang yata ako noon. Simula noon, mag-isang itinaguyod na ako ng aking ina. Masasabi kong naging uhaw ako sa pagmamahal ng isang ama. Noong buhay pa kasi siya, ay sobra niya akong mahal. Siya ang laging nag-aasikaso sa akin sa lahat ng aking pangangailangan. Hanggang sa mamatay nga siya dahil sa isang aksidente. Tandang-tanda ko pa yun. Iyak ako ng iyak at hindi makapaniwala. Simula noon, ay naiwan akong mag-isa dahil bumalik pa rin sa abroad si Mama. Malayo ang mga kamag-anakan ko. Nasa probinsya, kaya naman naiwan ako sa matalik niyang kaibigan, kay Tita Bibian. Taong 2023, nang makapagdesisyon ni si Mama na pumirmi na rito sa Pilipinas. Nagtayo na lamang siya ng negosyo, isang bigasan at mini groceries, para may kita siya palagi na pantustos sa mga pangangailangan namin. Malaki-laki na rin naman ang naipon niya sa abroad, kaya't naging sapat yun para sa negosyong pinatayo niya. Sa totoo lang, Miss Kay, hindi kami magkasundo ni Mama sa halos lahat ng bagay. Lagi akong napapagalitan at laging mainit ang ulo niya. Hindi ko na nga alam minsan kung saan nga ba ako lulugar sa buhay niya bilang anak. Isang pagkakamali ko lamang ay sangkatutak na talakang aabutin ko. Halos paulit-ulit pang sinasabi sa akin ni Mama na wala akong mararating sa buhay kung hindi ako makikinig sa kanya. Bagay na pinagsisisihan ko ngayon sa kasalukuyan. Dapat pala, nakinig ako sa kanya noon. Dapat pala, hindi ako nagpadalos-dalos dahil at the end of the day, siya pa rin ang tatanggap sa akin kapag nagkamali ako. Napakaraming bawal. Bawal magbarkada kahit sa mga klase. Bawal umuwi ng gabi. Dapat ay hapon nasa bahay na. Bawal gumala at ipinagpipilitan niya sa akin ang mga bagay na ayaw ko.
Hanggang sa mga personal na bagay ay pinapakialaman niya. Claire naman, ano ba yung suot mo? Bakit ang laki-laki ng pantalon mo? Tapos, yung suot mong pangtaas, ano ba yan? Magbihis ka nga doon. Singhal ni Mama sa akin. Nakasuot kasi ako noon ng baggy pants na pinarisan ko ng crop top. Ma, okay lang naman ang suot ko ah. Ano ka ba? Para kang paru-paro na lumilipad sa ere dyan. Ano bang klaseng kasuotan yan? Magbihis ka nga dun. Bawal kang lumabas kung yan ang susuot mo. Hindi niya ako pwedeng kausapin ng dahan-dahan. Laging nakasigaw na animoy kay laki ng nagawa kong kasalanan. Ma, uso naman kasi yung ganito ngayong suotan kaya okay lang yan. Hindi ko na siya pinakinggan dahil malilate na ako sa school kapag magbibihis pa ako. Okay, sige. Kung hindi ka makikinig sa akin, wala kang baon sa school. Inis na inis ako kay Mama noon na pumasok sa loob at nagbihis sa gusto niyang attire. Isang blouse at pantalon na wala sa uso. Tinototoo kasi ni Mama ang lahat ng sinasabi niya. Pag sinabing walang baon, magugutom ako sa paaralan. Minsan nga ay naiinggit na lamang ako sa ibang makaklase ko na napaka-supportive ng ina. Sana ganun din si Mama, pero hindi kabaligtaran. Kung pwede lang sana tayong mamili ng mga magulang, hinding-hindi ko siya pipiliin. Yun ang mga katagang sinasabi ko sa kanya noon. Miss Kay, kahit wala kasing trabaho ang ama ko noon ay mabait siya. Inaalagaan niya akong mabuti at hindi siya nagkukulang sa akin. Kaya minsan nga ay naisip ko na lamang na sana hindi na lamang siya nawala sa buhay ko. Sana nga si Mama na lang Napakalaki ng pagtatampo ko kay Mama na tinitiis ko lang. Hindi ko naman masabi sa kanya kung anong nararamdaman ko. Para kasi kay Mama, siya yung palaging tama at ako ang mali, kaya wala akong karapatang maglabas ng saloobin ko. Pero nung minsang napuno na ako, ay sinagot ko na siya at sinabi ko sa kanya ang totoong nadarama ko. Ma, group project lang naman ang gagawin namin bakit ba bawal? Lahat na lang bawal sa inyo. Claire, wag na wag mo akong dadaanin sa group project na yan ha? Hindi mo ako pwedeng ipasok sa bulsa mo. Nakasigaw niyang sabi. Wala akong points kapag hindi ako makakasali. Ano pa kasing problema mo? Napaiyak na wika ko. Claire, wala akong tiwala. Hindi kita papayagan kasi alam ko ang tinatakbo ng utak niyong mga kabataan ngayon. Gusto mo bang may mangyari sa'yo? Mabuntis ng maaga ha? Gusto mo bang masira ang pag-aaral mo? Kaya pala. Kasi wala kang tiwala sa akin. Natatakot kang mabuntis ako ng maaga, ganun ba? Pues, hindi ako ikaw ma. Iba ako sa'yo. Kaya huwag mo akong itulad sa'yo na nasira ang pangarap sa buhay dahil nabuntis ng maaga. 14 ka lang nung pinagbuntis mo si Ate Kat, di ba? 19 na ako ngayon ma. Halos tumabingi ang mukha ko sa lakas ng sampal niya. Doon na bumuhos ang sobrang pagtatampo ko sa kanya. Bago kasi kinasal ang aking mga magulang, ay may anak na si Mama sa pagkadalaga, si Ate Kat. Isang pagkakamaling akala niya pati sa akin ay mangyayari. Masyado siyang mahigpit. Hindi naman ako siya na basta nalang magpapabuntis sa lalaki. Dahil nabuntis nga siya, ay natigil siya noon sa pag-aaral. At noong nanganak naman na siya, ay nagtrabaho na siya agad para matustusan ang pangangailangan ni Ate Kat. Hanggang sa nakapag-abroad nga siya. At pag-uwi niya ay nakilala niya naman ang aking ama. At ako nga ang naging bunga. 29 na si Mama nung kinasal sila ni Papa. At pagkatapos ng 1 taon ay isinilang ako. Naiintindihan ko naman siya kung bakit niya ako hinihigpitan. Pero sumusobra na talaga siya Mabuti pa si Ate Kat na nandun kina lolo at lola sa probinsya dahil hindi niya nararanasan ang kalupitan ni Mama. Akala mo ba masaya ko ma? Sobrang higpit mo sa akin. Nakulang na lang ikulong mo ako sa loob ng bahay natin. Sumusobra ka na. Umalis ako ng bahay noon.
Hindi ako umuwi ng ilang araw at doon ako nagtungo kay Tita Bibian na best friend ni Mama. Yung dating tinirahan ko noong nasa abroad pa siya. Sa halos 1 linggo kong pagtira kina Tita Bibian, ay doon niya ako pinayuhang magbati na kami ni Mama Silina. Nak, hindi ka naman naiba sa akin, alam mo yan. Anak na kita, pero kailangan mong umuwi. Kay mama mo, ha? Alam mo namang wala na siyang ibang pamilya at mag-isa na lang siya sa buhay. Ilang taon niya ring pangarap na makasama ka dito sa pag-uwi niya. Pagpapayo ni Tita Bibian sa akin. Kasi naman tita, sobrang higpit niya sa akin nakakasakal na. Hindi porket mahigpit, dapat ka nang umalis. Tandaan mo, mahal ka lang niya kaya siya ganun. Pero huwag kang mag-alala, pagsasabihan ko siya, tsaka iyahatid na kita sa inyo. Ako nang bahala sa'yo. Pangaalo pa sa akin ni Tita Bibian. Nagpapasalamat na lang din ako na nagiging takbuhan ko siya sa oras na may problema ako. Naiintindihan niya kasi ako. Araw ng Sabado, hinatid nga ako ni Tita Bibian at nagulat ako nang may lalaki na sa bahay namin. Pinakilala siya sa amin ni Mama bilang boyfriend niya. Matagal-tagal na rin pala niya itong karelasyon. Galing din daw ito ng abroad at kakauwi pa lamang at dumiretso na sa bahay. Hindi ko gusto ang idea at hindi ko matanggap na may pinalit na siya kay Papa. Doon na raw ito sa bahay titira, kaya't makakasama na namin ito sa araw-araw. Wala naman akong nagawa dahil siya lang naman ang nasusunod pagdating sa lahat ng bagay. Wala naman akong boses sa bahay na ito at naisip ko rin naman na karapatan din naman ni Mama Silina na maging masaya. Pero hindi ko akalain na dito mag-uumpisa, Miss Kay, ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Si Tito Jack ay kaidaran lamang ni Mama. Matangkad siya, kayumanggi ang balat at may itsura. May anak na rin ito at matagal nang hiwalay sa asawa. Simula nang dumating sa buhay namin si Tito Jack, ay siya ang naging kakampi ko sa lahat ng bagay. Kapag binubungangaan ako ni Mama ay siya ang tagapagtanggol ko. Sinasaway niya ito kapag pinapagalitan niya ako. Ipinapaliwanag niya dito na hindi na dapat ako tratuhin ng ganoon dahil dalaga na ako. Maalaga din siya. Mula sa baon ko araw-araw, pera na pang-allowance ko. Hindi na ako pumupuntang school nang walang pera at walang baon kagaya ng dati. Lihim niya kasi akong binibigyan ng pera, kaya kahit hindi ako bigyan ni Mama ng baon ay ayos lang. Sa pagdating niya sa buhay namin, ay tila napunan ang kakulangan sa buhay ko. Ginampanan niya ang tungkulin ng isang ama. Noong una, ay inakala kong nang dahil lamang yun sa ang tingin ko sa kanya ay isang father image o role model sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Hindi pala, dahil unti-unti akong nagka-interes sa kanya. Isang araw, umuwi ako galing sa school. Nadatnan ko siya na nasa sala at natutulog. Wala itong damit na pangtaas. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin dahil tila ako nahipnotismo para titigan siya habang natutulog. Hinalikan ko siya sa labi. Ginawa ko talaga yon, Miss Kay. At pagkatapos ay tumakbo ako sa loob ng kwarto na kinikilig pa. Doon ay napansin kong nagsisimula na akong magkaroon ng kakaibang nararamdaman para sa kinakasama ng aking ina. Alam kong mali, pero unti-unti akong nagkakagusto sa kanya. At iyon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Tito Jack, aalis ka? Tanong ko isang araw ng Sabado nang makita kong nagbibihis siya ng pang-jogging habang si Mama ay busy naman sa tindahan niya.
Oo, tatakbo lang ako. Gusto mo bang sumama? Pwede ba akong sumama? Sure, wala namang problema. Hindi ka naman pagpapabuhat sa akin, di ba? Dali na, magbihis ka na. At nang makapag-jogging na tayo. Sumakay kami ng motor niya at pumunta sa lugar kung saan siya magja-jogging. Masayang kasama si Tito Jack. Hindi ako sanay tumakbo kaya mabilis akong napagod habang siya ay patuloy pa rin. Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko ng mga oras na yun. At sabihin man akong malandi, ay hindi ko talaga napigilan ang sarili kong landiin siya. Nung tumigil ito ng pagtakbo at nagpahinga sa tabi ko. Tumabi kasi sa akin noon at doon na ako humilig sa malapad niyang dibdib. Hindi naman siya nagalit kaya sinamantala ko na ang pagkakataong halikan ko siya ng dampi lamang sa mga pisngi. Hindi ko naman inasahan. Natutugunin niya yun, Miss Kay. Sa mga sumunod na araw ay napapansin kong mas lalo kaming naging close na dalawa. Pero hindi bilang mag-ama, kung hindi para ko na rin siyang kasintahan. Hinahatid sundo niya ako sa school at minsan ay hinahalikan niya rin ako sa labi. Minsan nga ay ako na talaga ang mauuna. Patago naming ginagawa iyon para hindi kami makita ni Mama Selena. Malapit na ang graduation ko. Mas lalong lumala ang relasyon naming dalawa. Kapag sinusundo niya ako sa school, ay dumadaan kami sa mga fast food para kumain. Para kaming nagde-date. Sa totoo lang, minsan ay sinusundot din ako ng konsensya ko. Dahil alam kong masasaktan si Mama Selena kapag nalaman niya ang tungkol dito. Alam kong mali itong namumuong nararamdaman ko, pero sa pagkakamaling to ay dito naman ako naging masaya. Minsan ay gusto ko na tong tapusin sa pamamagitan ng paglapit kina Tita Bibian, pero di ko magawa. Gusto ko kasing kasama lang si Tito Jack. Siya ang dahilan kung bakit excited akong matapos ang klase namin para makita ko siya kaagad. Nakakagaan ang pakiramdam kapag nakikita ko siya. Isang gabi ay napansin kong tila nag-aaway sina Mama. Medyo lumaki na ang boses niya, kaya dinig na dinig ko kung ano ang pinag-aawayan nilang dalawa. Si Lina naman, wala akong babae, ano ba naman yung pinagsasabi mo? Kung wala kang babae, Jack, bakit ganyan ka ha? Buliyaw naman ni Mama. Hay naku si Lina, pwede ba? Huwag mo kong sinisigawan. Nakakahiya sa anak mo. Hoy, Jack. Makinig ka sa akin. Huwag na huwag mo kong lolokohin. Talaga pag nalaman ko na may babae ka, ay hindi ako natatakot na palayasin ka dito. Sanay ako mabuhay ng walang lalaki, Jack. Alam mo yan. Napakalakas ng boses ng mama ko. Bungangera talaga at hindi man lang nahihiya sa mga kapitbahay. Kaya naman lumabas na ako ng kwarto para sawayin siya. Wala naman kasing babae si Tito Jack dahil ako lang naman ang kalandian niya, pero wala naman kaming label na dalawa Ma, ano ba naman yan? Gabi na ang ingay-ingay mo, nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Napatitig si Mama. Aba, kinakampihan mo ang tito mo ha? Ma, hindi naman sa kinakampihan ko si Tito Jack ha. Ang sa akin lang kasi, gabing-gabi na. Pwede bang hinaan niyo man lang yung boses niyo? Dinuro niya ako at nagmarcha na papasok ng kanilang silid. Dinambahan niya pa kami ng pinto. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi makatingin kay Tito Jack. Akmang papasok na ako sa kwarto ko nang pinigil niya ako at hinirap sa kanya. Dinampian niya ako ng halik sa labi na kinatigil ko. Good night, sweetie. Matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Pasensya ka na, naistorbo ka yata namin. Nakangiting wika nito sa akin, Miss Kay. Kinikilig akong pumasok sa kwarto ko. Nawala bigla ang alalahanin ko. Pabiling-biling pa akong nahiga sa kwarto ko ng gabing yun at hindi ako agad nakatulog. Unang linggo ng February nitong taon ay kailangang umuwi ni Mama sa probinsya. Tungkol iyon sa lupain nila ni Lolo at kailangan ng pirma ni Mama Selena. Kaya maiiwan ako dito sa bahay sa pangangalaga ni Jack.
Bago umalis si Mama ay binili niyang isusumbong sa kanya kapag may napapansin siyang kakaiba kay Tito. Hindi pa rin nawala ang pagdududa niya. Nakokonsensya ako kay Mama miski, pero napakarupok ko pagdating kay Tito. Nang araw na yon mismo, ng pag-alis ni Mama, ay niyaya ko ni Jack na kumain raw kami sa labas. Kakarating ko lamang noon sa school. Saan naman ho tayo pupunta? Masayang tanong ko sa kanya. Kakain lang tayo sa labas, pagkatapos ay manunood ng sine. Gusto ko yan. Alam kong gusto mong gumala kaya gagala tayo ngayong wala ang mama mo. Sa tuwa ko noon ay niyakap ko siya at yumakap din siya sa akin pabalik. Salamat Tito ah. Tinupad niya ang pangako niyang gumala kami. Dinala niya ako sa mall, nanood ng sine at kung ano-ano pang ginawa namin. At nung gabi na, dinala ko ni Tito sa isang bar matapos kaming kumain. Unang experience ko ang makapasok doon para uminom miski. Dito ko tila unang nakawala sa kulungan. Sa piling niya ay malaya kong nagawa ang mga bagay na pinagbabawal ni Mama sa akin. Gumala, uminom sa bar, magdisco, at higit sa lahat ay ang maramdamang mahal at mahalaga ka. Noong una, isang father figure ang tingin ko kay Jack. Pero sa tinagal-tagal ay nagbago ang lahat. Naging kasintahan na ang tingin ko sa kanya. Isang lalaki na bumubuo ng pangarap ko. Nakalimutan ko ang lahat ng paalala sa akin ni Mama sa buhay. Mas masaya ang magkaroon ka ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto mo. Dito ko nalaman kung ano ang bawal ay siya palang masarap na gawin. Hanggang sa nanggabing iyon ay may nangyari sa amin ni Jack. Nalasing kasi ako noon. Hindi kami umuwi ng bahay. Sa halip ay dinala niya ako sa isang hotel. Nakainom na rin siya nung gabing yun. Ako ang halos hindi na makalakad sa kalasingan. Dito na may nangyari sa amin. Tama, ibinigay ko ang aking sarili sa kanya miski. Hindi ko napigilan ang bugso ng aking damdamin at binigay ko sa kanya ng kusa ang pagkababae kong iniingatan ko. Wala akong pinagsisisihan at hindi ko man lang naisip ng mga oras na yon ang consequence na bagay o ng bagay na pinasok ko. Pero nang mahimasmasan na ako sa kalasingan, ay doon na ako natakot. Kinaumagahan nun, kung ano-ano na lamang ang pumasok sa isipan ko. Paano ko to nagawa? Paano ng pag-aaral ko? Hindi ko alam ang gagawin ko. Bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung isang araw ay mabuntis na lamang ako? Natatakot ako. Huwag kang matakot. Akong bahala sa iyo, sweetie. Wika pa ni Jack. Pero paano po si Mama? Nakahanda kong iwanan ng mama mo para sa iyo. Pwede tayong lumayo. Niyakap pa niya ako ng mahigpit at hinalikan. Natatakot pa rin ako eh. Simula ngayon kapag tayong dalawa lang, ay wag mo na akong tawagin na Tito. Jack na lang. Huwag kang matakot dahil nandito lang ako at hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Nadala ako sa mga malalambing na sinasabi niya, sa mga magagandang salita na lumalabas sa bibig niya. Napakasarap pakinggan ang mga salitang yun, na nandito lang ako at hindi kita pababayaan. Doon ako mas lalong nahulog kay Jack. Pakiramdam ko nga noon, nakalutang ako sa ulap. Sa mga sumunod pang araw ay halos araw-araw na naming ginagawa ang mga bagay na iyon. Masyado na akong na-in-love kay Jack. Oo, at bata pa ako sa edad kong to, pero totoo ang nararamdaman kong pag-ibig sa kanya. Pakiramdam ko ay hindi ko na kaya pang mabuhay nang wala siya. Hanggang sa ilang araw ay nakauwi na rin si Mama galing sa probinsya, kaya nabawas-bawasan ang mga oras na magkasama kaming dalawa. Sa chat kami laging nag-uusap. Sunod-sunod na rin ang pag-aaway ni Mama at ni Jack. Kapag hinahatid ako sa school ni Tito Jack, instead, nasa school niya ako ipunta
ay sinasama niya ako sa kung saan-saan. Pumapayag naman ako, Miss Kay, dahil gustong-gusto ko rin naman talaga siyang makasama. Namimiss ko siya palagi kasi kapag nandyan si Mama ay hindi kami pwedeng dalawa. Pero sinasabing lahat ng ginawa mo, masama man o mabuti, ay may kabayaran. Sa bawat desisyon na iyong gagawin ay may naghihintay na consequences na nararapat mong harapin. Sa lahat ng kasalanan ay may karmang naghihintay. Dito na nagsimula ang problema ko. Pangatlong linggo ng Marso ay takang-taka ako dahil hindi ko magawang bumangon. Hilong-hilo ako sa kinahihigaan ko. Pagising ko kinaumagahan, halos hindi ko magawang tumayo. Naduduwal ako. Nabubuwal ako kapag umaalis ako sa pagkakahiga. Nagtataka si Mama kung anong nangyayari sa akin. Labis siyang nag-aalala. Unang pagkakataon na nakitaan ko siya ng sobrang pag-aalala at simpatya para sa akin. Ano bang sinasabi mong nahihilo ka? Ano, nagugutom ka ba? Hindi ka ba kumain kagabi? Takang tanong ni Mama Selena. Sinalat pa niya ang noo ko kung may lagnat ba ako. Hilong-hilo ako, May. Huwag mo na lang muna kasi akong galawin. Namumutla ka eh. Teka, dadalhin nga kita sa ospital. Maagang maaga nun. 5:30 pa lang ng umaga. Wala si Tito Jack dahil nag-jogging to. Nagpatulong na lamang si Mama sa mga kapitbahay namin para madala niya ako sa ospital. Dito na gumuho ang buong mundo ko. Matapos akong masuri ng doktor. Kinuhaan ako ng laboratories, urine sample at dugo. Ang findings ng doktor ay 1 buwan na at 1 linggo na akong buntis. Si Mama ay namutla, hindi nagsasalita, habang hindi ko naman alam kung paano ko ba ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Sinong ama ng pinagbubuntis mo? Naiiyak niyang wika nang dumating sa bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang kalmado at hindi sumisigaw, kaya mas lalo kang natakot. Napayuko ako. Sagutin mo ko, anak. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Namumula ang mga mata niya. Kasunod nun ay ang mga masaganang luha na pumatak sa mga mata niya. Niyakap ako ni Mama Selena ng mahigpit, Miss Kay. Dito ko unang naramdaman na mahal niya ako. Una kong naramdaman na may halaga pala ako sa kanya. Kaya ako naging mahigpit sa'yo. Dahil ayaw kong matulad ka sa akin. Nabuntis ng maaga, Claire. Ayaw kong maranasan mo yung mga naranasan ko sa buhay, anak. Napakahirap. Nasira ang buhay at ang lahat ng pangarap ko dahil lang sa pagkabuntis ko. Hindi ako pinanagutan ng ama ng ate Kat mo, alam mo yan. Napahagulgol si Mama at napayakap sa akin, Miss Kay. Hindi ko rin napigilan ang maiyak, pero hindi ko naman magawang sabihin sa kanya na si Tito Jack ang ama ng batang pinagbubuntis ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ako ang kabit ni Tito Jack. Natatakot akong magsabi sa kanya. Miss Kay, sa ngayon ay nararamdaman kong malamig na ang pakikitungo ni Jack sa akin. Hindi ko pa rin masabi kay Mama kung sino ang ama ng batang pinagbubuntis ko. Malapit na ang graduation namin. At sinabi ni Mama, titigil na lang muna ako o titigil na muna ako sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Gawa nga ng pagkabuntis ko. Hindi nagalit si Mama sa akin. Tinanggap niya ako. Hindi siya nagtatanong kung sino ang ama ng bata. Pero kinakain ako ng konsensya ko. At sobrang pagsisisi sa ginawa ko. Si Tito Jack ay tila nawalan ng pakialam sa akin. Ang dating mga sweet niyang sinasabi ay biglang bula o parang bulang biglang nawala. Tulungan niyo ako, Miss Kay. Tulungan niyo ako sa suliranin kong to. Sasabihin ko ba kay Mama na si Tito Jack ang ama ng batang pinagbubuntis ko o pananatilihin ko na lamang itong isang lihim para hindi masira ang pagsasama nilang dalawa?
Nagmamahal, Claire. Lubos po akong nagpapasalamat sa kung anumang maging komento nyo sa akin.